Initiative, yan ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa ikalawang pagdinig ng Senado sa isyu ng umano'y bayaran ng pirma para... Bakit naman ganyan ang background mo? Para ka namang investigador eh. Politika sinasabi mo, may police line dyan. amyendahan ang konstitusyon. Marami ang lumutang na testigo at ang iba binayaran pa raw ng isang party list para magpa-signature campaign. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Yan. Nababanggit ang party list, PBA party list. Sino ba sa PBA party list? Di ba si Mix Nograles? Sikat ka na. Mix, bakit na nahimik ka ata? Ha? Sayang. Ha? Nanahimik ka. Ano, may inaantay ka bang ano? Hindi, nagtatanong lang po. Ano inaantay mo? Dati kaingay mo, ngayon tahimik ka. Ano inaantay? Nagtatanong lang ha? Kasi nabanggit ka dito. Antayin namin sumagot ka kasi ikaw po. Tama po ang sinasabi ni Pulong. Dahil dito sa lumalabas ng investigasyon, dawit ka. Rainiel, Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado para sa umano'y bayaran ng pirma. Saglit, may nabasa ako dito. Sabi ni Winston Santos, may nadidepress na ba kay Tatay Duterte? Ay, saku, dopres. Balita ko, nagkakagulo na eh. Nagwawala na nga daw. Yung dating... nagwawala na raw. Bakit bumaba ang tono ni Romualdez? Mukhang umiyak na si Tamba sa statement niya. Di ba? Eh, wala. Nagkagulo-gulo sila doon. Para sa People's Initiative dito sa Davao City, karamihan sa kanila, iisa lang ang sinabi. Bayaran para kumalap ng pirma at pinangakuan ng ayuda para naman sa kanilang mismong pirma. Nako. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumalang ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umattend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Kita mo yan. Napakabastos. Illegal na yung ginawa. Hindi pa tinupad yung pangako. Kasi pinapapirma sila at may matatanggap na ayuda. Doon pa lang bawal na. Pero hindi rin naman tinupad yung pangako. Ito po, sasabihin ko sa inyo. Ha? Mag-iingat kayo sa politiko na puro sabi lang. Karamihan ng sasabihin niyang pangako, sablay yan. Maniwala kayo. Anong nangyari dun sa... Hindi raw magkakaroon dito ng EDCA. May EDCA. Anong nangyari sa bigas? Mataas pa rin. Madala na po kayo doon sa mga politiko ninyo na hanggang pangako lang. Walang binatbat yung mga yan. Pangangakuan ka lang yan. Ha? Parang lalaking babaero yan. Puro lang pangako yan. Naku, huwag kayong papagoyo sa mga yan. Kaya nga tinuturuan po natin ang bawat isa. Hihingin ninyo ang resibo. Pag may pinangako, tatanungin nyo sa politikong yon, nagawa nyo na ba? Pag may pinopromote yung vlogger at sinasabi, eto pangako, nagawa na ba? Hindi pwedeng puro pangako. Dapat may resibo. May ebidensya. Huwag kayong maniniwala sa vlogger na walang ipapakitang ebidensya. Kasi mabubudol na naman kayo. Ayan. Illegal na, hindi pa naibigay. Alam mo, sinasabi, tinatakpan para hindi makita. Kala ayuda lang yung pinipirmahan. Matitindi itong mga to. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga ICE program from DSWD or Duly Tupad program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinondohan umano ito ng Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. Yan. Bayaning Atleta pa ha. Itong PBA na party list na ito parang nagtatago sa mga PBA players ang dating no?
bayaning atleta. Nako, Mix Nograles, sagutin mo yan. At Aimee, huwag niyong tantanan niya mga yan kasi pagka yan ay hindi matatanggal, pag yan ay hindi masususpinde, o pag yan ay hindi makakasuhan, sabi, wala kayo. Wala din kayo. Puro lip service yan. Puro lang kayo grandstanding. Dapat may mangyari dyan. Huwag puro investigasyon. Nasasayang ang oras ng taong bayan. Nasasayang oras nyo na nabayaran ng tao. Siyempre, bayad ang oras ng mga ating mga politiko, di ba? Oh, so dapat idiin nyo dyan si Mix Nograles. Ayan o. Kayo na naglabas mismo ng ebidensya eh. Wag lang puro labas. Wag lang puro, baka mamaya nagkwentuhan kayo, di sana nagpunta na lang kayo sa bar, uminom na lang kayo. Kung kwentuhan lang kalalabasan yan. Mix Nograles, napakatahimik mo ngayon. Dati napakaingay mo. Nung may iniimbestigahan sa SMNI, asan ka na ngayon? Antayin namin sagot mo, Mix Nograles, ha? Huwag ka magtago dyan. Ha? Sagutin mo rin yan, ha? Yung tapang mo noon sa SMNI, sana malabas mo sa pagsagot dito. Sa paratang sa'yo, ikaw raw ay kasama dyan. Yes. Bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa sa mga coordinator ng PBA Party List namigay pa raw ng stub kapalit ng pirma. Ito, may sinasabi dito si Winston Santos. Sagutin ko lang po. Si Sandro, may mukha pa kayang iharap sa mga Pilipino, coach. Puro kahiyan lang ang ginawa ng parents at tito niya, Coach Oli. Wala nga yan eh. Hindi nga nagsasalita. Takot nga yan eh. Talong-talo ni Pulong. Si Pulong, nung inapi yung tatay at yung kapatid, nagsalita. Iyan naman si Sandro, wala. Sus, wala. Spoiled yan. Tahimik nga sa nangyayari ngayon, no? Ano sasabihin yan? Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil napag-utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun naman ang Ayuda. Yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni PBA Party List Representative Nograles. Pero sabi ng COMELEC, pwede namang bawiin na ang mga pirma. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. Sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao. Teka muna, bago tayo mapunta dyan sa pagbatikos ng pagdinig. Alam mo, isa sa problemang nangyari dyan, pinas forward nila yung pagpapapirma. They cut corners. Kumbaga, nag-shortcut sila, pirmahan nyo na yan, sige, bibigyan kayo ayuda, ganyan. Binilisan, in short. Ngayon, sasabihin ng COMELEC, pwede nyo nang bawiin kung sa tingin ninyo mali yung inyong pag-aakala sa pagpirma. Ang problema po doon, pinahihirapan sila. Isipin mo, kadali nilang nagawa yung pirma, pero pag babawiin mo yung pirma, kailangan pa ng affidavit. Alam nyo, hindi po madali yan sa ordinaryong Pilipino. Kahit ako po weakness ko yan. Hindi ko talaga type na naglalakad ng papel. Enrollment nga, ayoko Sa school, nung nag-i-enroll, bayaran ko yung class fee, enroll mo na lang ako. Ayoko nung naglalakad. No? But ang ibig kong sabihin, bakit mong pahihirapan? Pinadali nyo yung pagpirma, yung pagbawi ng pirma, pahirapan nyo. In short, ayaw nyong bawiin. Dapat dyan, gawan nyo ng paraan. Ako masasuggest ko dyan, halimbawa, sa isang distrito, isang affidavit lang ang isasubmit, lahat ng pumirma, eto, ayan, ayaw namin dyan, eto pirma namin, pipirmahan na lang namin, ayaw namin, binabawi na namin yung pirma, submit, isa lang. Tapos ang istorya. Sa katunayan, hindi na nga dapat kailangan papirma kung ako lang Dapat, dahil meron ng ganyan, COMELEC, ihinto nyo na yung ginagawa ninyo. Ihinto nyo na yung bilangan dyan. Tama na yan.
Tapos na yan. Re-recall na niya yung signature niya. Sa isang O pahayag tama, sabi dito magastos din yan. Di oo nga eh. Siyempre mga ordinaryong Pilipino yan. Yan nga ang instruction sa kanila, ang kuhanan ng pirma yung mga class DNE. Papupuntahin mo ron. Siyempre, di ba? Hassle, may mga trabaho yan. Mamamasahe. O, parang pinasabi nila, wag nyo nang bawiin, okay na yan. Galawang magnanakaw ata yung... naman binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. Ipinatigil naman na raw kasi ng COMELEC ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig, lalo't bigo raw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Nako, patayin. Teka muna, paano nagbigo sa pagpaano? Ito ang gusto nito mga nasa kamera. Ihinto na yung investigasyon ng Senado. Kasi bigo naman daw si Amy patunayan. Okay? Alam nyo, naglalabasan yung mga ganitong style. Ha? Para sa akin, hindi pwedeng ihinto na lang yan basta. Yes, ihinto na yung PI, pero yung investigasyon, huwag niyong ihinto. Bakit? Kailangang may makasuhan dyan. Kasi uulit-ulitin yan. Pag hininto nyo ngayon, yan nga yung sinabi ni Attorney Vic, hindi tayo sigurado. Suspended lang yan. Paano kung ibalik nila isang buwan after? O di meron na naman. Kaya wag po kayong maniniwala dyan na dapat ihinto. Dapat may makasuhan dyan. Dapat ituloy ang investigasyon. Hindi pwedeng lagi silang testing the waters. Yan po ang problema sa mga yan eh. Yan po ang sinasabi na sa try nila, pag nakalusot, lulusot. No, yan ang mga prinsipyo ng mga taong hindi naaayon. Anong prinsipyo niya? Kung lulusot, lulusot. Baka naman makalusot lang. Pag nakalusot, di okay. Pag hindi nakalusot, itigil na yung investigasyon. Hindi po ganun. Ha? Tandaan ninyo, yung pagputok, yung speech ni Tatay Digong sa Davao, ang may dahilan niyan yung PI. The last time na nakausap namin siya at lumabas naman sa interview, hindi siya magsasalita until may compelling reason. At alam namin yung sasabihin niya. At yan na nga, nasabi na niya. Why? Kasi ang tigas ng ulo ninyo eh. Tinatry nyo pa rin. Napilitan tuloy magsalita si Tatay Digong. Paano? Tingnan nyo, nayanig si BBM at si Tamba sa speech ni Tatay Digong. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung PI na yan, dire-diretso yan sa COMELEC kung hindi nagsalita ng mabigat si Tatay Digong sa Davao. Ano yan? Kailangan na lang laging may ganun? Hindi ba dapat gawin nyo na lang ng tama? Hindi kayo dapat nagpapalusot? Hindi yung kung lulusot, palulusutin nyo. Hindi ganun dapat ang gobyerno. Hindi dapat ganun. Pagka mali, mali. Don't cut corners. Yan ang problema sa inyo. Paano kung walang Tatay Digong? Sa kangkungan tayo pupulutin lahat? Palulusutan at palulusutan? Nayanig lang to kaya hininto eh. Ito po correct, dapat may managot. Dapat may managot dyan. Hindi pwedeng Kaya nga ako dapat tinuloy yung sa SMNI na dapat dinimanda rin nila eh. Kasi hindi pwedeng lagi ka lang magpapakulong. Uulitin yan sa ibang mainstream media, sa ibang media personalities. Dapat kinakasuhan. Nang sa ganun, hindi na uulitin ng kamera. Alam nyo, may lumabas patungkol dito sa usapin kay Gringo Honasan na may speech siya na dapat magkasundo-sundo. Pag-usapan na lang natin, let's work together. Mag-usap-usap daw dun si PRRD, si BBM, si ERAP, si Gloria. The idea was okay, was good. Actually, it was good, no? Kaya lang, sa tingin ko,
posibleng hindi pumayag si Tatay Digongdong. Opinyon ko lang naman Kasi maganda yung idea na magkasundo-sundo na lang tayo mga Pilipino, kayo mga politiko, mga dating presidente, para makapag-concentrate sa trabaho ang mga politiko. Sa ikaangat ng bayan natin, itigil na ang bangayan. Maganda po yun. Pero kung ang kapalit nito, ihinto ang bangayan at kami ay pipikit na lang sa gusto nyong mangyari para lang sabihin na makapagtrabaho, lokohan po yan. I think hindi papayag si Tatay Digong ng ganyan. Okay ang compromises. Ang compromises ay depende yan sa mga pwede. Halimbawa, sige, pag-usapan natin yung patungkol sa budget. Yan, mga ganyan. Diba? Pero kung sasabihin ninyo na puro yan budget patungkol sa travel budget, hindi pa pwede yan. Anong ibig kong sabihin? Hindi po pwede yung gusto ninyo na hindi maganda tapos doon tayo magkakasundo. Hindi pagkakasunduan yan. Yan po ay pagpikit ng mata namin para sa gusto nyo lang mangyari. Hindi po yan ikahaganda ng bansa. Halimbawa, yung PI na yan. Magkasundo tayo, sige, payagan na yan. Kalokohan yun. Hindi pagkakasundo yun. Mali po yun yung sabi nyo, itigil na yung bangayan. Kaya ako naiinis ako doon sa mga vloggers kasi hindi sila makasawsaw Nasasabihin, nakinabang ba kayo dito sa bangayan na ito? Teka muna. Bago ka magkomento ng ganyan, artista vlogger ka, o kaya yung iba nawala nga. Tapos magkokomentaryo ka ng ganyan. O kaya BBM vlogger ka. O kaya Dilawan vlogger ka. Kasi gusto mo matuloy yung PI. Hindi po tama yun. Mali yung take nyo doon. Na huwag magbangayan. So, bisibihin nyo, pumayag na lang kami sa PI. Mali yun. Hindi po pwede. Tanungin ko kayo, kung hindi nagsalita si Tatay Digongdong, ihihinto ba yung PI na yan? Huwag tayong maglokohan. Ang gusto nyo kasi, manahimik kami, huwag na magbangayan. Akala nyo nag-iingay kami dahil walang kwenta. Gusto nyong palitan ng parliamentary ito. Itong bansa natin. Gusto nyo ng PI pero bayaran? Lantarang panloloko yan. Tapos ang gusto nyo, wag magbangayan? Loko-loko pala itong mga ito. Kayo lang makikinabang dyan. Dahil yung bata ninyo, tinatamaan. Yung mga swapang sa kapangyarihan, tinatamaan. Na kinakampihan ninyo. Huwag kayong magano. Pwede sabihin natin, sige, wag na tayong magbangayan. Pwede ba? Saka na yung PI. Pwede, sige. Pwede ba? Bumaba na yung mga adik? Pwede, sige. Huwag tayong magbangayan. Pero kung sasabihin ninyo, hindi natin iimbestigahan yung mga smuggler. Tama ba yun na huwag magbangayan? Loko-loko pala kayo. Ilang beses niyong sinabi na your days are numbered dyan sa smuggling na yan. May iniimbestigahan ba? Nung pinag-aatupag nyo, PI. Tapos sasabihin nyo, magtrabaho na lang tayo. Loko-loko pala talaga kayo. Niloloko nyo taong bayan. Ang gusto nyo trabaho, PI? Hindi nyo trabaho yan. Natin itong PI na ganito. Umpisahan natin lang maayos. Yun nga yung Resolution 6. Balikan natin yan. Aralin natin to. Magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Sa akin, Senator Amy, dapat may makasuhan dyan. O kaya kahit di makasuhan, pababain mo. Panawagan mong pababain yung mga yan para hindi ka mukhang salita lang. Yung mga meron kayong ebidensya, nasangkot sila dyan sa illegal na pagpapapirma na yan. Illegal po yan. Bribery po yan. O ano yun? Pag-uusapan lang natin, tas wala na. Pag kaming mangmang ang nakagawa ng krimen, may kalalagyan kami. Pag kayo, kwentuhan lang. Huwag tayong maglokohan dyan, Senator Amy. Anuhin mo yan. Ha?
Hindi po pwedeng ganyan-ganyan lang yan. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Jiggy, bukod nga doon sa 4,000 to 6,000 na alok doon sa ilang residente kapalit ng kanilang pirma, may mga umamin din na umabot pa sa 10,000 yung naging offer sa kanila kapalit nga nung paglagda doon sa PIO, People's Initiative 4. Grabe no, laki no, merong umabot ng 10,000. Halatang desperado mga animal. Talagang may maliliit, siguro kung lulusot, papayag kayo, magpapipirmahan kayo, lulusot. O kaya malaki yung take ng inyong barangay captain, sa kanya yung iba, sa inyo 100 lang. Pero ito siguro, hindi kumukuha yung kapitan o yung barangay ano nyo dyan, 10,000, grabe. Ngayon, may nangakuha rin tayo na impormasyon na yung ilan sa kanila ay sinuhulan pa na i-forge o kopyahin na lang o dayain yung mga pirma ng ibang mga residente sa kanilang nasasakupang barangay. Sa ngayon, kinuha na ng Senado yung lahat ng ebidensya para nga matuldukan na ang usapin dito sa People's Initiative. Jiggy. Maraming salamat, Ray. Kailan sumagot ka dyan, ha? Kinokonta ka raw, Mix Nograles, pero walang binalita kung anong inyong sinabi. So I assume, hindi ka po nagpa-contact or hindi ka nagbigay ng statement. Antayin namin ang statement mo, Mix Nograles, dahil ikaw po ang tinuturo dito. Lumalabas na tama po si Pulong Duterte sa sinabi niya. Pakisagot po. Sana po sagutin ninyo yung tanong, kayo ba ay involved dyan sa PI na yan at bayaran dyan? Involved ang inyong party list? Sagutin nyo ng diretso yung inyong involvement. Huwag po yung sasagot kayo ng balang-balang, gagaya kayo sa presidente nating bangag di umano, na sasabihin tinatanong kung siya ay bangag nga, ang sagot niya ay gumagamit si PRRD ng fentanyl. Ano ba yun? Napakalayo naman ang sagot. O kaya tatanungin, si Migs Nograles, ano ang papakawalan? Meron daw 51 billion si Pulong. Huwag ganoon. Sagutin ninyo, kayo ba ay involved o hindi? Diyan sa bayaran, diyan sa Davao ng bribery, pagbili ng pirma. Illegal po yan. So pakisagot lang. Involved ka? Paliwanag. O hindi ka involved? Bakit ka hindi involved? Pakipaliwanag. Yun lang po kailangan namin. Diretsong tanong, diretsong sagot. Huwag po natin ipipiloso po gaya ng presidente ninyo na ang sagot ay fentanyl. Ang layo ng sagot. Huwag pong ganon. Kasi po yun, lalabas kayong bangag. Dahil niligaw ninyo ang tanong. Kadali namang sabihin, bangag ka ba? Hindi. Oo, hindi lang. Huwag nyo na sagutin ng fentanyl, ha?